quiet time. Mayroong mga ibang term, devotion. Kumbaga, iba tayo. Pero ang quiet time, sasabihin natin, how to hear from God. Kumbaga, yung devotion natin, we pray. Kadalasan kasi we pray, but after we pray, we don't know how God speaks to us. Kumbaga, ang tanong dito, hindi natin alam kung sinasagot tayo ng kasi bahala na. Minsan may ganun tayo eh. Minsan, basta pinipray ko, basta sasagutin ng Lord yun, come what may. Mga ganun, meron mga tayong ganun. Pero pag tayo ay nagde-devotion sa Panginoon, sabi nga dito, God speaks to us every day. At tapos, in many ways, kumbaga, ang Diyos pala nagsasalita, pero sa iba-ibang kapamaraanan, maaaring iba sa panaginip, yung iba sa 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 pangitain, sa vision, yung iba naman situational, yung iba naman kumbaga through nature, yung iba naman through another people, yung iba naman through situation. Pero ang pinakamaganda dito, ang pinaka-basic natin ng God, para makarinig tayo sa Panginoon, ay yung Word of God. Yung Word of God, na inaano natin, na nakikita, na inaano natin, na binabasa natin, yun yung tinatawag natin logos. Yung logos, yung pinakapapel, yung pinakabuo, logos yan. Kung halimbawa ko sa newspaper yan. Pero when you read the Bible, meron mga passage sa Bible, pag binasa mo siya, yung particular verse na yon, para itong verse na to nangusap sa akin, hindi nakaka-relate ng ganon. Sabi nyo, ako po, para at least maririnig ko kayo, ako yun, kuya, ganon. When we read the scripture, we hear, parang ito yung word sa akin ng Lord, nangungusap sa akin ng Lord. Na, example, magpatawad, kasi kung hindi ka magpapatawad, hindi ka patatawarin. Yun yung mga kasama doon, isa yun yung mga, iba naman, pero yun po yung kumbaga, sa Word of God na binabasa na sa logo, merong portion doon para sa iyo lang. Ibig sabihin, God is specific, speak to you, you hear from the Lord on that particular verse to hear. Kumbaga, yun ang pinakabaon mo. Kumbaga, sa tubig, yun na nasa ocean, yung binaka-bucket mo na meron kang timba ng tubig, yun yung para sa'yo. Get po ba ninyo? Get tayo? Thumbs up tayo kung get nyo. Yes po, yes po. Yun, good. Ngayon, God speak to us in a different way. Pero may siya. Pero minsan, hindi natin man nare-recognize. Pero I give you the basic. How to hear from the Lord. Ito yung basic natin. Go, Kuya Mark. Ito yung dito. Kuya Lance, pakibasa po, Kuya Lance. So, steps in hearing from the Lord. Step 1, enter into the presence of God. So number 1, we enter His presence through the blood of Jesus. The blood of Jesus is the new and living way to enter His presence. In the Old Testament times, the way to God was through the blood of sacrificed animals. Yun, ibig sabihin yun, kasi during the Old Testament, kailangan munang merong mag-sacrifice ng mga tupa, hayop, baka, para mapatawad ka ng Panginoon, para makapasok ka sa presence, sa templo ng Panginoon. Literal yan. Without blood, sabi nga sa Hebrews, walang covering ng sin. Walang kasi nagpo-cover lang siya ng sin pag may blood sacrifice. Pero hindi yun guarantee na pinapatawad ka during the Old Testament. But when Jesus Christ died on the cross, ang kanyang blood, ang kanyang bilang 100% man and 100% God, yun ang perfect sacrifice para mapatawad tayo
ng ating kasalanan. Kaya when we step in the hearing from the Lord, hindi ka makakarinig sa Panginoon pag hindi ka humihingi ng tawad sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Uy, paano yan, Kuya Dondon? Dugo ni Jesus, ganito gagawin natin. For example, mag-pray po ako. Sabi ko, Panginoong Jesus, humihingi po ako ng tawad sa lahat po ng aking kasalanan. Gusto ko po, Lord, na mapatawad niyo po ang aking kasalanan at humihingi ako, Lord, ng kapatawaran sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. Kaya, Panginoon, gusto ko po marinig sa iyo ang iyong tinig habang nagbabasa po ako ng salita ng Diyos at humihingi po ako ng iyong basba, ng iyong banal na dugo para ako'y makapasok sa presensya mo. Yun ang step 1. Klaro yun? Klaro ba yung instruction? Klaro? When we do the devotion, minsan magbabasa na lang tayo ng salita ng Diyos. Pero kailangan muna, when we pray, ask God for forgiveness through His blood. Kaya nga, Lord, patawarin niyo po ako sa aking kasalanan na nagawa. Kasi Lord, hindi po ako karapat-dapat. Tanging blood niyo lamang, Lord, ang siya makakapagpatawad. Lord, salamat, Lord. Kaya ako po yung makakapasok sa presensya ng Panginoon. Ayan. Pagkatapos ng pagkapasok mo sa presensya ng Panginoon, siyempre, maniniwala ka na pinatawad ka na ng Panginoon. Sabi di Kuya Mark, ano sabi niya sa Hebrews 10:19-20? Yes po, sabi po dito, Hebreo chapter 10, verse 19-20. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa daking kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Yun, ibig sabihin yun, sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, sa kanyang dugo, tayo ay nakapasok. Kaya when we pray, when we want to hear from the Lord, kailangan we pray in Jesus' name and we enter to His presence with and through His blood. Yan. Ngayon, napatawad ka na ng Lord. Ngayon ang pangalawang step, enter His gate with thanksgiving. Sabi doon, enter with gate with, siyempre pinatawad ka ng Lord, pupurihin mo ng Panginoon. Minsan, paano tayo magpupuri sa Panginoon? Pwede ka magpakinig ng praise and worship through YouTube, kakanta ka ng mga praise and worship, kakantayin mo yung mga alam mong kanta, kasi pinatawad ka ng Lord eh. Alam mo ba bakit kailangan natin mag-praise sa Lord? Kasi yan po, for example, ganito, after we pray as we pray from the Lord, nagpe-pray tayo sa Lord, at sasabihin natin, Lord, salamat sa at nalaman na at nagaranti natin na tayo pinatawad ng Panginoon through faith. We praise God. Lord, salamat Lord sa kabutihan mo. Salamat Lord sa kabaitan mo. Salamat Lord. Huwag kang titigil kasi ang presensya ng Panginoon bumabagsak siya sa pamamagitan ng pagpupuri, pamamagitan ng pasasalamat. Kasi ang gusto ng Diyos, purihin natin siya, pasalamatan siya dahil siya ay karapat dapat purihin. Sabi nga ng Kuya Alfred, ano sabi sa Psalm 110 verse 4, Kuya Alfred? We enter His presence with thanksgiving and praises. Sa awit, chapter 100, verse 4. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Maawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Okay, salamat Kuya Alfred. Dito natin makikita, when we enter in the presence of the Lord and we want to hear from God, pasalamatan natin siya. Why we need to praise the Lord? Because He is good. He is worthy to be praised. He is everything. At dahil sa kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, tayo'y kanyang pinatawad. At dahil dyan, hindi mo bumapapasalamatan ng Panginoon. Lord, salamat dahil buhay ako. Lord, salamat dahil sa kabila ng kapansanan nakakaraos. Lord, salamat sa mga pagkain na binigay mo. That is a simple praise. And when we praise, nawawala yung burden, enlighten ating mga mind, nagiging malinaw ang ating mga pag-iisip because of what we do. Because nasa presensya tayo ng Panginoon. Remember,
when we are entering in the presence of God through praise and worship, the holy presence of God, the presence of God ay bumababa sa atin. Di ba, hindi nyo ba alam, pag nakikinig tayo ng mga songs, ramdam natin yung presensya ng Panginoon? Di ba, kagaya ng kanta, one of the paborito kong kanta na na ni Paul Almasin yung lilit. Mananatili sa iyong lilid, sasambahin ka, sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilid, sasambahin ka, sa dakong lihim. Gano'n, alam niyo po, purihin niyo po ang Panginoon sa pamamagitan ng inyong bibig. Kung ano yung laman ng puso niyo, purihin niyo ang Panginoon kasi karapat-dapat siyang purihin. At imposible na papasok ka sa Panginoon sa presensya sa pamamagitan ng Panginoon na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, because God forgive you. God forgive us. He is worthy to be praised. He is worthy of thanksgiving. That is the reason why you want to hear from the Lord. Praise Him. Ask for the forgiveness of the Lord, and the Lord forgive you. Because the Lord forgive you, He is worthy to be praised. Amen ba doon? Amen ba doon? Klaro ba tayo doon? Mga itukod. Amen, amen. Yun. Ngayon, sabi nga dito, Amen. ang pangalawa, we enter to God with thanksgiving. Ngayon, kausapin natin ng Panginoon. Paano natin kakausapin ng Panginoon? Paano natin kakausapin ng Panginoon? Kuya Angel? Paano natin kakausapin ng Panginoon? Pakibasa po, Kuya Angel. Malinaw po ako, Brother Dondon. Loud and clear po, Kuya. Ako. Number one, we talk to God as child talk to his father. Number two, we tell him all our needs and expect him to answer. God will surely answer and talk to us because he is our father. Di ba, Kuya Angel, tatay ka at bumiskita yung anak mo sa iyo, di ba? Di ba, Kuya Angel? Paano ba makipag-usap sa iyo ang anak mo? Anak ko, open, close, anything under the sun. Kung sakali. O paano yung mga, Kuya, magbigay kayo ng mga sample ng mga usap nyo. Mga talk under the sun. Okay. Yung video ko na lang para realistic doon sila sa malayo. Sige po, anything po. Kasi gusto ko ng Apo. realistic kasi ganun. Aba, kausap ko kahapon yung anak ko, isa sa kambal, si Angelique. Parang nagkukwento siya about sa Papa, lilipat ako ng trabaho, ganito. May interview ako. Sagot ko naman, sige, pag-pray natin yan. So, nag-update siya sa sitwasyon niya. Tapos, tinutur niya ako sa kanyang kwarto kasi inayos niya. Pinakita niya, Papa, ito yung dressing room ko, ito. Parang tinur niya ako sa kwarto ko. Kwarto niya. Ako naman, tinur ko naman din siya dito sa bahay, sa video ko lang. So, sharing kami kung anong sitwasyon niya, ano nangyari, updates ba? Ako din. Yun ang aming communication kahapon. Yun. Di nyo po ba nakita, mga kapatid? Yung pakikipag-usap ni Kuya Angel sa kanyang anak, walang barrier. Kaya, ang kailangan, ang dapat natin isipin, when we enter to the presence of God and nakita natin yung pagpapatawad na, Lord, ito po yung nararamdaman ko. Lord, ito po yung nararanasan ko. Kumbaga, tatay, ito po yung nanan ko. Minsan kasi hirap na hirap tayo kasi na mag-pray sa Panginoon kasi akala natin, hindi tayo sasagutin ng Lord. Kasi kumbaga, kung ano yung nararamdaman nyo, usapin nyo, Panginoon, ganito yung nararamdaman ko. Kumbaga, walang barrier. Walang sugar coated. At kung ano yung nararamdaman mo, sinasabi mo yun. Kung masama loob mo, kung ano mo, sabihin mo sa Panginoon kasi alam ng Diyos ang laman ng puso mo. At bilang anak niya, at bilang tatay niya, at anak ka ng Panginoon, alam ng kailangan na magsabi ka. Di ba, Kuya Angel, napakasarap na na kahit di ka magtanong, alam mo yung need, pero masarap na sinasabi sa iyo ng anak mo yung niya, nararamdaman niya. Kumaga parang nagtitiwala siya sa iyo, di ba? Parang walang hesitant, di ba, Kuya Angel? Opo.
Yun, ganun dapat tayo sa Panginoon. Talk to God as a child, to his Father. Siguro naman, lahat tayo'y nakaranas ng magkaroon ng tatay. Minsan may mga problema tayo na ang tatay natin ay hindi unbeliever at hindi nakakakilala sa Panginoon. At minsan pangit yung experience natin. Kaya minsan nahihirapan tayo mag-pray bilang as a father. Ngayon, because God give us Jesus as personal Lord and Savior, He give us the access to call God Abba Father. Ngayon, pangalawa dyan, pag sinasabi mo na yung mga pag kinakausap na natin ng Panginoon bilang tatay, siyempre alam ni Kuya Angel, Dad, ito yung pangangailangan ko, di ba? Merong ganon. Kumbaga, wala siyang barrier na bakit niya sinasabi na sinasabi niya na ito yung mga pangangailangan ko because naniniwala tayo na sasagutin ng Panginoon yung ating mga panalangin, concern. At kaya nga sabi nga nun may mga prayer concern yung anak ni Kuya Angel, di ba? Oy, pagpe-pray natin yan. Ibig sabihin, tatay na siya because limited yung kanyang capacity. Ngayon, si Kuya Angel, dudulog sa pinakaama natin sa pamamagitan ni Jesus. Kaya, yun po ang pangalawa. Talk to God as our Father. And then, sabihin natin yung mga pangangailangan natin sa Panginoon. Yan. Number 3. Kuya Renante, nandiyan ka ba, Kuya Renante? Pakibasa po ang ating number 3. Yes, Brother Don. Go, Kuya Step Renante. 3. Wait and listen to God. Number 1, wait on God like a water who patiently waits and listen to what the customer will see. Number 2, we wait on the Lord so that our strength can be renewed. We can mount up with wings like eagles, who can see the entire forest from one end to the other. We will be able to see our situations from God's perspective. Ayun. Thank you, Bro Don. Okay, Kuya Mark, yung waiter, hindi po water yan, waiter, kulang po ng I. Patawarin niyo po, kulang tayo ng isang letter dyan sa hindi po water yan, waiter po yan. Paki-edit na lang, Kuya Mark, next time. Yun, we wait God as a waiter. Ano ba pag mga high-class na hotel, di ba? Kuya Angel, di ba nakapunta ka sa mga class na hotel? Di ba? Kahit, di ba Kuya Angel? Di ba? Tama ba ako, Kuya Angel? Opo. Nakapunta. And di ba di ba, papasok ka pa lang, may sasalubong na sa'yo. Opo. Tama ba? Or kaya pag pa lang, doorbell. Kukwentuhan kayo, and after mong makipag-usap sa kwento, saka palang papasok yung waiter. Ano po order nyo? Di ba? Tama ba ako, Kuya Angel? Opo. And then, kumbaga siya, hindi niya ini-interrupt yung yung mga discussion mo sa mga barkada mo. You patiently wait. And then pag ready ka na, pag gusto mo siyang kausapin, saka lang siya magre-respond. And very, very waiting siya sa'yo kung ano may mga detail na in-order. Ganun din dapat tayo. We wait upon the Lord. Minsan kasi ang problema, nagmamadali tayo. Kaya nga, when we do the quiet time, kailangan huwag tayong nagmamadali. Kaya nga, ang mas maganda, kung kailan kayo talaga libre na walang aabala sa inyo. Kung gusto nyong makarinig ng mas malinaw sa Panginoon through His Word, para magkaroon kayo ng personal rema or revelation from the Lord through His Scripture, wag tayong nagmamadali. Get nyo po? Tayo nga, bilang PWD, hindi tayo minamadali, di ba? Kasi alam natin na may limitation tayo. Take our time, di ba? Get nyo yun?
Ganun din ang Panginoon. Huwag tayong magmamadali. Kasi alam niyo po, kaya tayo huwag magmamadali. Kausap natin ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. At bilang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, tayo nga pag nakabisita, pag na-meet natin yung mga government officials, di ba very patient tayo na mag-wait? Si Kuya Angel, very patient na mag-wait sa mga ayuda na binibigay ng gobyerno, di ba Kuya Angel? Pero because of waiting and patience, and alam niyo yung tamang proseso of waiting, pinapaano ng Panginoon, pinapass forward niya. Hindi ko masasabi na hindi lahat ganon. But the Lord is good. Ang pinakamaganda dito, learn to be wait. Hindi po yung katulad, may pinapagawa sa'yo na magulang, yung may pinapagawa ka sa Lord, na ay pinapagawa ka sana mo, sasabihin sa'yo, wait, mommy, wait. Ang Lord, tayo mag-wait sa Lord. Tayo maghihintay sa Panginoon. And then, the way pag nag-wait tayo sa Panginoon, at sinasabi natin ang nararamdaman natin, nararanasan natin, that is also recharging. Lord, ito po yung nararamdaman ko. Kasi when we are expressing our need, our concern, nagkakaroon tayo ng diklaging ng mga naranasan natin for the whole day. Lord, ito po, kumbaga nagkakaroon tayo ng tinatanggal natin yung mga emotional na bara, mga mindset na mundo, mga concern, pagod. Kaya para tayong papahinga sa Panginoon, natutulog sa Panginoon, na pagkagising natin, full recharge tayo. Kasama dito ang waiting ng Lord, yung yung sinasabi natin, yung nararamdaman natin. Kasi the way we unload our burden to God, nagkakaroon tayo ng rest. Nagkakaroon tayo ng, hindi lang basta, Lord, maganda ba, Lord, ito panalangin ko, Lord, sagutin mo, amen. Hindi yun, hindi ganun yun. Kung meron ka ako nga po, pag meron akong gusto, kahit nagbabasa ako ng scripture, minsan nagpo-post ako Tapos may mga pumapasok sa akin na prayer item na mga concern, mga I pray patiently hanggang sa yung na yun, yung burden na yun sa puso ko, mawala. Hanggat di nawawala yun, hindi ko ako titigil na manalangin. Hanggat di nawawala yung mga agam-agam, nililay down natin sa Panginoon. Tandaan natin sa number 3. Sa number 2, cast all our cares upon the Lord because He cares upon you. Di ba? I-lay down natin yung mga burden natin sa Lord. Kaya when we are laden our burden to sa Lord, nagkakaroon tayo ng renewing of our strength. At kadalasan, because we wait upon the Lord, nakikita natin yung problema, hindi na nakikita ng ating sariling perspektibo ng makamundong bagay. Kundi nakikita natin ang problema ayon sa God's perspective. Kaya nga, because of that, the Lord said, God's thought is not our thought. God's way is not our way. Minsan may mga parang tayo na binabraso natin ng Panginoon. Lord, ito yung gusto kong pamamaraan na gusto kong Lord. Pero ang Lord, ibang pamamaraan. Sometimes, we want to be healed. But sometimes, God is silent. Sometimes, we pray na maibsan o gumaling tayo sa ating mga physical limitation or temporary na mga sakit or siyempre, ang ating mga disability. Minsan napoprostrate tayo. Nararamdaman ko, and I can relate with you. But the good thing is, despite of that sometimes God is silent, we also trust in God that in His time means waiting. And according to His will and His time, God will answer. Kaya we wait upon the Lord. Yan po. Yan po. Yan po ang wait and listen to God. Yan ang natin. When we wait and listen to God, yan po ang mangyayari. Kuya Michael, ano po ang sabi sa Psalms, sa Isaiah 41 verse 1? 40 verse 1, Kuya Michael? Okay.
Sige pa ka na, Brother Dog. Sige, sige. Go. Isaiah 40, verse 1. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Isaiah 40. Yan. Pag tayo'y nagtitiwala sa Panginoon, part ng waiting yan. When we wait upon the Lord, nare-recharge tayo. Di ba minsan pag nag-waiting tayo, kahit matagal, importante sa pamamagitan ng waiting, nababago yung perspective natin. Nararanasan niyo po ba yon? Yung mga sa pamamagkagaya natin, matagal tayo yung paghinto natin. E pupuntahan tayong lugar. Pero dahil napagod tayo, hihinto tayo. Siyempre, waiting yun. Pag nag-wait tayo, nare-recharge tayo kasi pagod nga tayo. Kaya sa pamamagitan ng paghinto, that is a process of waiting. And when we are waiting, nare-recharge tayo. Kaya kailangan matuto tayong mag-wait upon the Lord. Yun ang ano natin. Kaya yun po ang ating ano ngayon. Ang tanong dito, ito yung tanong natin ngayon. How we wait upon the Lord. How we wait upon the Lord. Sabi dito, how to wait upon the Lord to the Lord. Sabi dito, be still before God and cast all your care. Yan ibig sabihin. Babalik tayo sa sa number 2. Ililay daw natin lahat ng ating nararanasan, mga pinagdadaanan. Kasi nga, sabi nga doon, sinabi niya, ihinto ang labanan at ako ang Diyos na dapat yung malaman. Kataas-taasan ng ating bansa, ang buong kalibutan ay pinakadakila. Kaya nga, ito ang talagang natin sa Panginoon. We wait upon the Lord. Yan. And then number 2, as we wait upon the Lord, casting our care, kasama yon. Kuya Mike, sige, di ba? Yung 5 Peter, 1 Peter, 2 Peter po tayo, Kuya. 1 Peter 5. How we wait upon the Lord, Kuya Marty, 1 Peter. Kuya Lance, ano po yung 1 Peter 5:7? Okay, so 1 Peter 5 verse 7. Pagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Okay. Ipagkatiwala ang inyong mga alalahanin o mga concern o mga problema. Bakit problema sa ating buhay? Dahil yung dahilan? Dahil siya ay nagmamalasakit o kumakanlong sa atin. Siyempre, si Kuya Lance, yan, buhay na buhay niya sa kanya, dahil lagi siyang inaalagaan ng kanyang asawa. Di ba? Alam niya na pag oras na siya, honey, kailangan ko ng yakap mo, kailangan ko ng ng kalinga mo. At nakita natin kay Kuya Lance kung paano siya alagaan ng kanyang asawa kasi nandoon ang pagmamahal ng kanyang asawa. Ganun din ang Lord. Kailangan cast our care upon Him. Why? Because He loves us. And second, God care for you. Whatever kind of your situation is right now, whatever kind of our disability, what we're going through, God still care for us. Why? Because God died for you. Jesus died on the cross. That is the reason why we need to accept Him as Lord and Savior. Because hindi natin mababago ang sitwasyon ng mundo, pero because alam ng Diyos ang ating kinabukasan, ang ating patutunguhan, ipagkatiwala natin ang ating buhay. When we are entrusting our Lord, our life, when we accept Him as a Lord and personal Savior, God care our concern. Kaya when we pray to the Lord, and through His name, and we cover us by His blood, through which we enter
in His presence through His blood. God cares for you and He will care for and He give us, di ba, when we pray, di ba, pag umiyak tayo sa Lord, Lord, ito po yung nararamdaman ko, ito yung iniiyak yan natin. At pag nailabas na natin yung nararamdaman natin, di ba, parang gumaga ang ating nararamdaman, di ba, Kuya Lan? Di ba, yung mga sa loobin ng puso natin, gumaga ang because nailabas na natin. Kumbaga, yun ang maganda doon. Kaya, kung kayo ay mayroong nararamdaman at gusto kausapin nyo ang Panginoon, do always quiet time. Mag-quiet time kayo, huwag tayong magmamadali. Ganito na ngayon si question natin, nagmamadali pa tayo. O, di ba kailangan, alam na natin na hindi na tayo limitado na ang ating mga galaw. Pero, ang Diyos ay available. Sana huwag tayo maging busy ang ating utak para gawin ang mga bagay na hindi naman priority. Kaya nga, ang kailangan natin, if we want to hear from the Lord, to have quiet time with the Lord, pinaka-the best time, maglaan ka talaga ng oras. Intentional to, Brad. Intentional. Yung pagpunta mo dito sa PWD Fellowship, intentional to. Why you attending the fellowship? Because you want to hear from the Lord. You want to hear what God said to you. You want to be matured in the Lord. You want to hear clearly through His Word. Even God speaks to us in a different way. The most accurate and most reliable, God speaks through us through His Word. Kaya if you want to know the Lord more, read always His Word. Amen ba doon? Amen. Amen doon. And then, as we care upon the Lord, ito yung maganda dito. Meditate His Word. Ngayon, inano mo na yung mga burden mo sa Panginoon, mga sila ngayon. Siyempre, nilay down mo na yung mga problema mo sa Panginoon. Lord, kailan po ba ako makakaganito? May mga concern tayo, kailan niyo po, paano yung Panginoon, yung ano ko, yung mga sitwasyon ka na ganito, ganyan. Magsasalita sa iyo ang Panginoon through His Word. Ngayon, ano yung sinasabi sa atin ng Panginoon through His Word? Yan. Ito yung dito. What God said to me through His Word. Hindi yung magbabasa lang tayo, mas maganda po. Huwag tayo yung, I will advise, huwag po kayong magbubuklat ng Bible na anything under the sun. Kumbaga kung ano yung mabuklat at ituro ng parang ganito yan, no? Total, naka-open cam naman ako, di ba? Tama ba, Kuya Mark, no? Naka-open cam ako, di ba? Kita to, di ba? Kita tong yung aking, ang aking, papel, di ba? Kita. Tama ba ako? Sumagot po kayo, parang wala akong kausap. Get niyo po ba? Ngayon, ang kita ko yan doon. gagawin na, na ganyan. Wag. Kailangan book by book. Book by book. Ano po yan? Chapter by chapter. Kumaga, minimum of 1 chapter. And then, minimum to 1 chapter, 5 chapter a day. Kailangan maging part po siya ng sistema natin. Huwag tayo yung mamaya, pumindot tayo ng Word of God. Ang sinabi ng Lord, iba. Kasi nabuklat mo Old Testament, hindi naman applicable yung dati. Mamaya, mabasa mo, Judas hung himself. Amen na yun. Kay Judas yun, mamaya, magpakamatay ka rin. Sabi sa Word of God, Judas hung himself. Pinalitan mo ng pangalan. Don't hung himself. Mali yun. Kailangan, we know the scripture, the passage, kung kanina ina-address, and meditate on Lord kasi we want to hear the Lord clearly. Kailangan, book by book, 1 chapter a day. And then second, ito po yung second. When we are meditating, when the Lord speaks to us, meron bang kasalanan na nire-reveal sa iyo ang Panginoon? Di kagaya nyon, magpatawad.
Pag hindi ka nagpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos, ang Ama sa langit. Lord, ano ba yung kasalanan ko dito? Hindi magpagpatawad. O meron ka bang kasalanan, mga bagay na hindi pa pinapatawad? Yung tinatapakan po ako, inis na inis ako, gusto kong sapakin. Parang hindi ko mapatawad yun. Pag kailangan magpatawad ka, Lord, humihingi po ako ng tawad dahil nainis po ako sa taong yun, dahil binangga ako, ganito, ganyan, hindi ako inasikaso, ganito, ganyan. Lord, dahil gusto ko po, Lord, mapatawad, Lord, ang aking kasalanan, nagdidesisyon ako na patawarin ang taong ngayon. Ayun, pag pinatawad mo ang taong yon, ang sitwasyon at ang yung sa mga tao nagkasala, patatawarin ka ng Diyos kasi ang Diyos ay mapagpatawad. At hindi ka patatawarin ng Diyos pag hindi tayo nagpatawad. Number 3, kung merong utos sa atin ng Panginoon, ano yung susundan natin? Kung ano yung pinapasunod, meron bang command sa atin ng Lord? Mas maganda, Kuya, number 4, kung meron bang promise sa atin ng Lord na binibigay sa atin, isaulo natin to at lagi natin tong i-claim. Paano natin gagawin to? Kuya Mark, meron tayong sample passage sa Psalm chapter 1. Medyo lakihan natin, Kuya, yung point. Kaya ba, Kuya Mark? Kuya, basa mo ba, Kuya? Okay, I should read Psalms 1, verse 1 to 6. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga pumuputya at hindi nakikisangkot sa mga gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa. Hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan. Siya'y ihihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay. Ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Okay, Kuya Mark, ano yung sinasabi sa iyo ng Panginoon sa iyo dito sa verse na to? Sample na natin. Kunwari si Kuya Mark nag-pray, nag-inas niya yung care niya sa Panginoon, nabasa niya tong ito, practice lang to. Practice lang to. Kuya Mark, ano sinasabi sa iyo ng Psalm chapter 1? Ano sinasabi sa iyo ng Diyos sa salita ng Diyos sa Psalm chapter 1 to 6? Sinasabi sa akin ng Panginoon na kinukonvict ako, Kuya, doon ng mga hindi maka-Diyos na gawain. And He is kinakausap niya ako na to live righteous. Yun. Kaya kasi mapalad ang mga taong hindi pumapayo sa masama. You want to live righteous, yun ang verse 1 mo, di ba? Yun. Kumbaga, yun ang pangahawakan ni Kuya Mark for the whole day. Na hindi siya gagawa ng masama for the day. Lahat ng gagawin niya dapat ayon sa kalooban ng Panginoon. Yan ang devotion niya for today. So, number 2, meron bang kasalanan sa iyo ang Lord na nire-reveal sa Psalm chapter 1? Yan po yung question na binasa natin kanina. Ano yung, meron ba sa iyo nire-reveal ng Panginoon sa iyo? Sa verses ng Bible na yan. Yes po. Minsan, nakikinig tayo sa tao, hindi sa salita ng Diyos. Kumbaga, we tend to follow our own decision, ganyan, our own solution, instead of the word of the Lord, the wisdom of the Lord. So kung ganun pala, Kuya Mark, ano yung gagawin mo? I should ask the Lord. I should pray to the Lord. Ask wisdom to the Lord. Okay, una-una, hihingi tayo ng tawad.
Kasi, ay, mali pala yung ginawa ko, Lord. Patawarin niyo po ako kasi nagtitiwala ako Repent. sa Yeah. sarili ko. Ask repentance to the Lord. O, Yeah. kasi, kumbaga, kung mayroong pinapakita sa iyo ang Lord na kasalanan, mag-repent tayo. Pero pag wala, huwag tayo mag-repent. Proceed tayo sa question number 3. Ang question number 3, meron ba tayong inuutos ang Panginoon sa word na yan? Sa Psalm chapter 1? Yes po. Meron siyang wonderful promise. Sabi Ano niya, yung command niya? Ano yung command niya sa'yo? Promise agad. Tumalong ka na agad sa promise. Ano yung command niya sa'yo? kapag tayo po ay lumapit sa Panginoon, yung sinasabi niya dyan, meron siyang inahantiulad siya sa puno na sa batisan. Alam natin na kapag may malapit sa tubig yung punong kahoy, namumunga siya. Okay. Nagiging malusog siya at namumunga siya. So, there is a promise, parang sinasabi sa akin ni Lord na, there is a promise you come to the Lord and take His advice and obey the command of the Lord. Ganun Yung din, ibig sabihin, God sige, will Kuya provide Marco. for us. Yes. Ibig sabihin, kailangan mo mamalagi sa presensya ng Panginoon. Di ba? Ibig sabihin yun ang parang pagkakaunawa ko, di ba? Yes po. Yeah, God command you to stay in the promise of God. Because of that, when you do the command to stay in the presence of the Lord during your quiet time, ano yung promise niya sa'yo? Sabi niya po, yung promise niya, lahat daw po ng gagawin mo ay magtatagumpay. Okay. Pero ang kailangan, lahat ng bago makamit mo yung tagumpay na yon, kailangan manatili ka sa presensya ng Panginoon. Yes. Manatili ka sa bati. Ibig sabihin, you must always read the Word of God. Tama? Amen. Amen. Yun. Ganun yung paggawa po ng devotion. Ito yung 4 question na gagawin nyo. Yan po yung magiging devotion nyo. Kukuha kayo ng notebook at ballpen. Notebook, siyempre ballpen at notebook. Kasama doon, siyempre may papel doon. Ngayon, isusulat nyo yung 4 na tanong. Ngayon, ipalo nyo po yung step na hearing. If you want to hear from the Lord, mag-ask tayo ng forgiveness sa Lord. Humingi tayo ng tawad at pasalamatan natin ng Panginoon. At siyempre, after we enter the presence of the Lord, cast all our care to Him. We talk to Him as His child, as to His Father. And then, siyempre, ano natin yan? Kailangan makinig tayo ng Word of God as we hear from the Lord through His Word. Remember, book by book, chapter by chapter. Ayan po yan. At kailangan, isusulat niyo po yung tanong ng Panginoon. Yung 4 na tanong, kung ano yung sinasabi sa akin ng Panginoon sa passage ng Bible na ito. Kung meron mang kasalanan na nire-reveal sa iyo ang Panginoon, when you are reading the Word of God, mag-repent po tayo. And then, kung wala po, mag-ano tayo sa Panginoon ng third instruction, kung meron siyang command. If there is a command, gawin natin yun. Because that is your devotion for a day. For a day. And then do it that command. And then when you do it command, God give us a promise. Kaya yan po ang ating devotion for today. Yan po yung magiging guidelines nyo. Kaya as a group, Kuya Mark, yan po yung passage nyo sa breakout room. Psalm chapter 1 as guideline and follow the 4 basic questions. Salamat po, Kuya. Kaya yun. And then shall we pray tayo, Kuya Mark and Kuya Lan. Lord, marami pong salamat because we want to have quality, quiet time with you. Because, Lord, you want us, Lord, to hear from you, God. You want us to do your word. As we, Lord, continue to study your word, we are developing our intimacy, developing, Lord, our communication with you, our relationship with you, so that we are able continuously to hear from you. Kaya, Panginoon, whatever, Lord, the hindrance, whatever, Lord, the mga gumugulo sa aming isipan, we put on the cross our burden, our concern, because, Lord, you are care for us.
At humihingi po kami ng Panginoon ng kapatawaran sa lahat po ng aming kasalanan na hindi namin Lord pinagkakatiwalaan. Nagdududa kami sa iyong mga pangako. Thank you, Lord, because despite of that, Lord, you always, Lord, promise us that you never leave us nor forsake us. Lord, in Jesus' name, amen. Yan po ang Amen. ating ano ngayon. I hope Amen. maraming Thank you, Brother Thank you, Don. Don. And po, Praise God. Ayan, Klaro po picture ba po yun? tayo muli. Marami tayo. Ayan, picture tayo ulit. Isa na lang. Yan. Thank you, Kuya Don. Klaro po ba? Meron po ba tayo natutunan? Gaya na ba? Sige po. Smile. Sa mga makapag-open ng camera. Let's go. 1, 2, 3. Alright. Thank you po. Salamat. dumi ng Kuya Don. Ayan. Back to you, Kuya Hindi Lance. nyo lang po yung, kung gusto nyo po ng ganyang PowerPoint or meron tayong sa YouTube, i-review nyo po yung ano na to kasi basic po to have a quiet time. Diba Kuya Mark, meron tayong ano sa YouTube, Yes. i-upload mo to sa YouTube. Opo. I-follow nyo po yung na binigay ko po sa inyong ano, pwede nyo po pa i-review ito yung ating topic para maging consistent po kayo. Nasa proseso pa rin po ako ng ganyang training. Hindi hanggat hindi dumadating ang Panginoon, kailangan lagi tayo mag-quiet time. Kaya ayun, salamat po, God bless. To you, Kuya Mark, Kuya Lance, and Thank you, Kuya Kuya Don. Renate. Salamat. God bless you Bye po. more, Kuya Don. Thank you po. Thank you, Brother Don. Well done. God bless Ayan, you. Brother Angel. We can now open the breakout rooms. Thank you for preparing. Pwede na po mag-share, brother, ng Yes, question. bro. Sige. Apo. Open all rooms. Paki-accept na lang once you have seen it. Nawala.